Natalo ang Magnolia dito sa Phoenix Fuel Masters. Tapos nilang lumamang ng malaki. 16 lamang nila no first half pero kinapos ng bandang huli at natambakan sila double digits. Ang problema na foul trouble yung kanilang import at 15 puntos lang yung na-score nito. Pero obviously hindi lang yung import na may problema, kung hindi maski yung local support as usual na kulang na naman. Ang balita ngayon dito sa Magnolia, kapag natalo pa raw sila doon sa susunod na game, ay baka magpalit na ng import kaagad-agad. Dahil ayaw ng Magnolia na mangyari na magkasunod-sunod na naman yung talo nila at sa bandang huli tsaka naman maghahabol ng kung kailan sila makakakuha ng kapalit na import, kung kailan late na. Sabi nga nila parang replay itong nangyayari sa Magnolia, paulit-ulit na lang bawat conference ganito sitwasyon. So ngayon pa lamang daw, pinag-iisipan na ng Magnolia na habang maaga pa magpapalit na sila ng import. Hindi rin natin mayadis yung posibilidad na baka itong Magnolia ay gumawa ng trade para magkaroon sila ng mas magandang tsansa na manalo ng mga susunod nilang games. Seryoso na raw ang management talaga na matapos na itong losing streak ng Magnolia at kung kinakailangan nilang gumawa ng major changes kaagad-agad, ito ay kanilang gagawin. Kaya asahan natin na magkakaroon ng sabihin natin sigurado na maayos ito ng Magnolia. Dahil kung itong Magnolia Hotshots naman talaga ay gagawa ng hakbang, mukhang kinakailangan talaga nila na ipakita na sila'y seryoso dito. Of course, alam natin na itong Magnolia naman, pwedeng magpalit yan ng import anytime. Pero ang problema kasi kapag nagpalit ka ng import, una maghahanap ka pa. Pangalawa, may adjustment period yan. At sunod-sunod na yung mga games dito sa PBA. Kaya kinakailangan talaga nitong Magnolia na ngayon pa lamang ay mag-decide na. Hindi lang dito sa import, kundi maski na dito sa mga trades na kanilang posibleng gawin. Yan talaga yung inaabangan natin na baka mangyari para dito sa Magnolia Hotshots. Ang big man na si Poy Eram nga ba ng TNT ay nasa trading block. Isa yan doon sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga insiders, lalo na. At alam natin na marami ng mga big men itong katropa. Meron daw mga reports na lumalabas ngayon na baka daw si Poy Eram ay trade ng TNT at kumuha sila ng panibagong center para naman mabigyan sila ng mas magandang flexibility sa rotation. Nakita na natin na itong si Henry Galinato hindi raw ite-trade ni Coach Chot Reyes. Kahit na masama pa siya doon sa trade package kay Bearfield, ayaw ni Coach Chot. So malamang ang magiging center talaga ng TNT to si Galinato, si Brandon Roser, si Oftana, at mukhang to si Kelly Williams gagamitin pa rin. So mukhang to si Poy Eram talaga ang malamang daw na i-trade. Marami namang teams na pwede mapuntahan to, pero ang pinakamatunog pa rin ay to si Christian David daw ng Blackwater ang magiging kapalit ni Poy Eram. Kung sakasakali maganda yan para dito sa koponan ng TNT, no, kung makuha nila si Christian David, dahil maganda nilalaro nito para dito sa Blackwater Bossing. At alam natin na mukhang gagawa nila ng hakbang itong TNT kung hindi makuha itong si Christian David, baka si Kai Balungay ang kapalit nitong si Poy Eram. Kung sa bagay, marami pa rin mga teams ang gustong kumuha dito kay Eram dahil alam naman nila mahusay ito na player. Kaya sa tingin ko mukhang magkakaroon talaga to ng magandang hakbang para dito sa kanila at hindi naman ako magugulat kung talaga maipapakita nila talaga na sila magkakaroon ng isa doon sa mga tinatawag natin na magandang solusyon dito sa issue na yan. Kaya nga ngayon, asahan natin na magkakaroon ng mas maganda para dito sa TNT na move kung may matitrade nila si Poy Eram, at lalo na kung ang magiging kapalit nito ay itong si, for example nga, si Kai Balungay, or malay natin baka isang first round draft pick. Lalong maganda yan dahil maraming mga big men nasasali sa draft ngayon dito sa PBA.